Alright. So, ayan na. Ito, no. So, meron lang tayo kasi nakitang post sa Facebook. Yes, medyo kalat na rin yung post na yon na sa QC. Hindi ko alam kung saan parte talaga ng QC or baka buong QC or Quezon City. Bawal daw ang helmet. Okay, pero bago yan, ang sabi kapag nakasuot ka daw ng helmet, ito yung mga babayaran mo. Ito yung offense mo. So, syempre, first offense, 1,000 pesos. Wearing helmet, 1,000 pesos. Second offense, syempre ko rin, nahuli ko na pangalawang beses. Yun na second offense nga 3,000 pesos. Diba? Nagsuot ka ng helmet, violation, 3,000 pesos violation. So bigat din, 3K. Sa QC lang naman to, yung pinag-uusapan natin, kasi kanya-kanyang ordinance yan. Third offense, magmumulta ka ng 5,000 pesos and subject for revocation ang lisensya. Wow! Pero take note, ang ibibigay na ticket sa'yo is yung sa ordinance lang naman, city ordinance na parang kung di ako nakakamali, tawag nila citation ticket yata yun. Bibigay daw ay ordinance violation receipt. O yun nga, city ordinance kasi siya. So kapag ka naka third offense ka, subject for revocation and multa ka pa ng 5,000 pesos. And second offense 2,000, first offense 1,000. So paano natin may iwasan yung mga violation na yon upon wearing helmet, di ba? Ito na yung mga paliwanag natin dyan. Actually ako parang pinasa ko yung picture na yon, yung post na yon, kasi walang yung caption sa post mismo. Hindi ko alam kung saan nanggaling nahanap ko pa, pero kung sakali kung makita ko, i-flash ko sa screen. Ito, yan. Makikita naman dun sa may picture mismo kung ano lang yung parang bawal ang helmet o magsuot ng helmet sa mga ganitong bagay o ganitong sitwasyon. Unang-unang nakalagay doon kapag ka ikaw daw ay papasok sa isang private road, or siguro sabihin natin subdivision, mga ganyan, or sinabi rin na public, pero I guess ito yung sinasabi nila na parang looban. So, kapag dadaan ka sa isang looban, tanggalin mo yung helmet mo, bawal yan. And kapag papasok ka ng subdivision, tanggal mo yung helmet mo, bawal daw yan. Sabi nila, yun. Then yung pangalawa, kapag ikaw naman ay nasa highway, yan, nasa highway ka, syempre sa highway pwede yan. Let's say sa main road nga, highway pwede kang mag-helmet pagka ma-under ka. Pero huminto ka sa gilid ng highway, tapos meron ka nag-check ka ng cellphone, yung mga ganyan, basta huminto ka, gumilid ka sa highway, hindi ka ma-under, tanggalin mo yung helmet mo. Kasi kapag ka nakasuot pa rin yan na nakahinto ka habang nasa highway, bawal daw. Ito, sa MacArthur Highway, nasa highway ka, pwede mag-helmet dyan, syempre for safety, yung pa rin yun. Pero baga contrary din naman sa memorandum ng LTO na dapat lagi naka-helmet kapag bumabiyahe ka kahit saan or nagmumotor ka kahit saan. Yun lang, medyo confusing lang kasi may mga city ordinance, alam nyo na yon, tapos meron national law, di mo alam kung ano yung susundin mo tulad na sa muffler, di ba? May city ordinance sa Makati regarding sa muffler na, kung di ako nagkakamali, 90 decibel lang sa kanila, pero
The LTO, which is the national law, is 99 decibel. So, di ba, ang layo? Kuwari, isipin mo, pumasa ka naman sa LTO, tapos pumasok ka ng Makati, di ba, dumaan ka lang, sabihin natin dumaan ka lang. Tapos yung muffler mo is nasa 93, 92, diba? At bagsak ka. Sabihin natin ano, 91 ka, mga ganyan. Bagsak ka sa kanila, multa ka. Baabala. Ang hirap lang intindihin bakit merong mga city ordinance. Well, I don't know, baka may sarili silang mundo. Sariling mundo. O sariling paniniwala, mga ganon. Diba? Pero sobrang contradicting kasi minsan sa national law na parang buong Pilipinas sinusunod to, tapos kayo ang taas ng standard, parang ganun lang.